Malamig na umaga ho sa inyong lahat. Pihado yung ating po mga kapuso sa mga barabarangay, sa mga liblib na lugar ng siyudad ng Puerto Princesa at buong lalawigan ho ng Palawan. Yung iba'y namamaluktot pa sa kanilang higaan mga kapuso dahil malamig ho ang madaling araw. Mga kaibigan, sa ngalan po ni Chef Tech Benbe Bendanillo sa bahaging teknikal at siyempre sa ngalan din po ng aming po mga kasamahan sa News and Public Affairs ng GMA Super Radio Palawan at sa technical, sa production side. Kasama ho natin si Super June Visor Bantaculo. Ako naman ho mga kaibigan si Super Rodel Guzman, wala hong kinikilingan, walang pinoprotektahan. Labanan ho ang fake news, dapat totoo. Napakabilis ho ng araw mga kapuso. Dahil nangalahati na ang buwan ng Pebrero. At sa Miyerkules mga kapuso bay simula na ho ng Quaresma. Dahil Ash Wednesday na ho sa Miyerkules mga kaibigan, para ho sa mga kapuso po natin mga debotong Katoliko. Sa iba't ibang simbahan, mayroon nagsunog na ho ng mga lumang palaspas. At ngayong araw, at saka bukas, dahil yun ho ang gagamitin para pantanda ng cross doon po sa noo ng mga magsisimba sa Ash Wednesday. Yan ho ay 18. At 17 ay Chinese New Year din mga kapuso. Talagang napakabilis ho ng araw mga kaibigan. Dahil parang hinuhugot lang. Ayon ho sa Pag-asa, wala akong binabantayan anumang low pressure area sa loob at labas ng ating pong bansa o anumang sirkulasyon na sama ng panahon. Umiiral pa rin ho yung amihan at share line. Iyon ho ang nagpapaulan sa ilang bahagi ho ng ating pong bansa. Sa eastern section ng Northern at Central Luzon, share line. Yung pong naka-apekto. Amihan naman sa extreme Northern Luzon. At yung nalalabing bahagi ng ating pong bansa, yun ang easterlies. Yan umaga sa mga kapuso po natin, umaga pa lang. Nakatutok na sa GMA Super Radio Palawan. Kay Ma'am Risa Bungay. Yan po sa Barangay San Rafael. Talagang maagang gumising si Ma'am Risa Bungay. Si Ma'am Alileia Solen Cayabo. Umiyad na silam. Binabati ko dito sa Barangay Santa Cruz ang Cayabo, Conde at Bunales family. Miyad na si Lem Kikinatana sa ating po mga kapuso. Yan po sa bayan po ng Cagayan Silio. At sa lahat ng ating po mga kababayan, lalo na sa mga island municipalities na maagang gising. At ganun din kay Bishop Thomas Jasper Candole, magandang umaga, Super Rodel, God bless po. God bless din po. Bishop, maaga rin gumising yan.
Alas 5:16 sa nahon ng umaga, abay binisita na ho ni Mayor Lucilo Bayron at mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Yung pong ginagawang oil depot, mga kapuso. Yan po sa Barangay Luz Biminda. Dahil talagang pinare-relocate na ho sa labas ng poblasyon ng ating pong siyudad. At ito pa lang daw ho si William Tan Enterprises. Ang tumalima doon po sa direktiba nagsangguniang ng ating pong pamahalaang lungsod. Binisita po ng ating pong mga opisyal para masiguro, mga kaibigan, na yung pong ginagawang konstruksyon sumusunod doon po sa panuntunan ng pagtatayo ng isang oil depot, mga kapuso, na nirelocate dyan po sa lugar na yan na ating pong pinapanggit. Mayroon na hong palugit, mga kaibigan, ng ating pong pamahalaan lungsod. Yan ho'y hanggang 31 ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Kasi nung nakaraang taon pa ito pala itong direktibang ito. Na kailangan may relocate na ho yung mga oil depot na yan. Para doon sa Shell Pilipinas Corporation, ganun din sa Petron Corporation, ganun din sa WTEI, Seven Star Corporation, at yung Phil Oil Energy Corporation na mailipat po yung kanilang operasyon sa labas ho ng ating pong kabayanan. Ano ho? So yan ho'y bahagi lang ng pinatutupad hong batas ng ating pong pamahalaan para sa seguridad din at kaligtasan ng mga residente. 18 minuto na, mga kapuso, makalipas ang alas 5 po ng umaga, kayo po'y nakikinig na sa Super Balita sa Umaga numero 1. Sa Super Balita sa Umaga. Mayroon pong isinusulong hong resolusyon, mga kaibigan, sa ating pong sangguniang panlalawigan na hinihiling sa pamunuan ng Kagawaran ng Edukasyon. Mga kaibigan, ito pong si Board Member Tan na humihiling sa Board Member Jake Tan, humihiling sa pamunuan ng Kagawaran ng Edukasyon na si Ma'am Loida Adornado yung pong ilagay na superintendent ng Division Office o ng DepEd Palawan para doon sa kanyang huling bago magretiro ay makapagserbisyo bilang superintendent ng DepEd Palawan. Itong si Ma'am Adornado, Ma'am Superintendent Loida Palay Adornado. Maganda, mga kapuso, dahil siya mismo isang taal din pong Palawenyo. Yun ho layunin ng sinusulong na mga kaibigan na resolusyon. Ito pong si Board Member Jake Tan, ating pong sangguniang panlalawigan. Dahil mas alam nitong si Superintendent Adornado
kung anong kalagayan at kung ano pong mga dapat gawin sa ating pong lalawigan. Sa iba't ibang eskulahan sa lalawigan po ng Palawan. Alas 5:21 na nag-umaga mga kapuso. Punta na ho natin yung pong mga nakalinya na ho natin mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. Sa panayam ng Super Radio kay Director Bert Abrera na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mimaropa, kaugnay sa kaso ng namatay sa Barangay Luz Biminda matapos kumain ng devil crab. Aniya, nalulungkot naman siya sa pangyayari, kaya patuloy kanilang panawagan na huwag kainin at huwag din pong paglaruan ng devil crab dahil nakakalason nito mga kapuso. Nalulungkot nga tayo, nakapumantong na naman sa ganon, kababayan natin na nasawi dahil sa pagkain nga ng devil crab. Actually, diyan nga po sa ating infographic, sa ating Facebook page na dalawang species po yan na talagang identify natin yung scientific name sa infographics natin. Diyan naman yung picture niya, yung kulay, madali nating ma-distinguish. Kaya talaga pong mariin ang ating panawagan na huwag pong mag-eksperimento, subukan, or paglaruan. Kahit na sabihin natin na may taglay po yung poison kahit nga po lutuin niya So kahit na paglaruan lang sa kamay, po yan. Ganun ba? Kahit hawakan lang pala, Director, kahit hawakan lang, delikado pala ito? Delikado po yan kasi po ang poison na yan ay defense mechanism nila, ini-emit nila yan So mga ganon. Kaya talagang wag na pong, kasi kuminsan yung mga bata, kahit na hindi kuhanin yan, pinapaglaruan. So, kuhan po yan, yung advice natin talaga na wag nang gagalawin, hayaan lang natin yung na yan ng alimango. Mga kaibigan, na inyo pong napakinggan ang tinig nagating pong sariling antena, Regional Director po ng VFAR Mimaropa, Director Bert Abrera. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, pagamat ang devil crab ay hindi kinakain, ay may ginagampanan itong papel. May ginagampanan itong papel sa ecology, environment, kaya hayaan na lamang ito at huwag ding patayin. Tama po yun, kasamang Rodel. At alam naman natin yung doon na hindi edible, talagang hindi edible, hindi kinakain yung dalawang species ng alimango na yan, alimasag, crustacean, tawag natin, ay may ginagampanan silang papel sa ating environment, sa ating ecology. So, yan po, yung nagpupuan sa ating mga coastal area dyan, yung, di ba makikita nyo, nagabutas-butas yan So, yung parang inaararo nila yung ating coastal area. So, in short, ecologically, environmentally speaking, may ginagampanan silang papel sa ating environment. Kaya yun po yung hayaan na natin. Huwag na nating kainin. Unang-una, nakakalason talaga. Pero may papel, wag na natin patayin. Kasi walang iniba yan na mayroon tayong mga centipede, mayroon tayong mga scorpion, may ahas, sa kagubatan, may kanya-kanyang papel na ginagampanan po yan. Matagal na nilang naipakalat ang naturang impormasyon sa iba't ibang munisipyo. Kaya katulong nila Municipal Agriculture Office dahil bawat munisipyo may fisheries technician ang LGU na katuwang nila sa ganitong usapin. Matagal na lang natin nakascade yan kasi kami naman may group chat ng lahat ng mga munisipyo. Yung 5 probinsya natin, may GC tayo. Naka-cascade na po yung info na yan. Kaya katulong natin yung ating municipal agriculturist. Kasi bawat munisipyo po, mayroon tayo fishery technician, yung LGU, na actually pinagkakalooban din natin ng kunting insentive mula sa BFAR Mimaropa.
katulong natin sa mga ganitong usapin, sa mga fishery matters, ang disseminate po sa ating mga munisipyo. Mga kaibigan, si Director Bert Abrera ng VFAR Mimaropa. Kaya payo nito mga kapuso, kung may pondo Municipal Agriculture's Office, magpa-imprenta ng tarpaulin na may panawagan o babala at ipaskil sa mga eskwelahan, mga palengke sa mga munisipyo, lalo na sa mga barangay, upang may pakalat ang impormasyon upang magkaroon ng awareness ang publiko mga kapuso tungkol sa devil crab. Kaya po yung panawagan ko, sabi ko nga, total, kuhan lang naman ngayon eh. May mga kuhan na rin tayo, may mga printer or kung talagang may pondo naman ng Municipal Agriculture Office na mapakiusapan natin na magpa-print ng tarpaulin, ilagay sa may palengke, sa munisipyo, sa may mga high school siguro, mga school kuhan na parang babala. Kung talagang kuhan, kahit na bantitos site na sa mga barangay, malagay natin yung anunsyo, magpa-print na lang, colored sa barangay. At least makukuhan po, matulungan tayo sa pag-information dissemination, itong para awareness ng ating mga kababayan. At kayo rin po, nagpapasalamat tayo kasama Rodel, din Ipalawan sa media na makuhan po tayo at tulungan tayo sa IEC. Mga kaibigan, ang tinig pa rin ni Director Bert Abrera na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa rehiyon ng Mimaropa. Sa mga kuyo nun, yung kilala sa tawag yan na Tagalungon. Doon pa lang sa pangalan eh. Di ba? Kilala yan nung mga matatanda, mga nakatatanda ko sa atin. Alam nila na yung crab na yan, talagang noon pa man, delikado, nakakalason. Pero ngayon ko na narinig kayo, kay Director Abrera, mga kapuso, na yung pala kahit hawakan mo lang, yung defense mechanism niya, may nilalabas yung lason na pwede hong makapirwisyo o maging dahilan ng ikamatay na isang tao. Kaya hanggat maaari mga kapuso, iwasan yan. Huwag na ho magbaka sakali. Yun ho yung panawagan ho sa atin ng VFAR. Kung kahapon mayroon naman lumabas na balita, namatay din sa may bahagi ho ng Visayas. Kumain din ng devil crab. Nako mga kapuso, dito po sa lalawigan ng Palawan, marami hong devil crab. Marami hong devil crab ho dito. Kaya ingat sa ating pong mga kababayan. Ano ho? Kay Sir Jake Aborot Palay, good morning, Super Odell. Bati naman po dito sa bayan po ng Araceli ang Palay family. Salamat po. Jake Palay po ito. May umaga sa Palay family dyan po sa Araceli, Palawan. Huwag na ho magbaka sakalin. Dami hong alimango sa Palawan. At saka yung tinatawag na dawat, yun na, okay na yun. Yung binanggit pa nga ni Director, yung kuday. Huwag nang kumain ho ng nung devil crab na yan. Diyos kuday. Mamamatay po kayo. Mga kapuso, muling sumainyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 1. Inyo pa tabayanan mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Susunod na mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, sa kanilang ulat na inilabas kaninang alas 5 ng madaling araw, share line na makaapekto sa eastern sections ng Northern at Central Luzon.
Amihan naman ang makaapekto sa extreme northern Luzon. Samantalang easterlies naman ang makaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. Samantalang buong bahagi ng Visayas, Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ng dahil sa easterlies. Ang Visayas, Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas na mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtaman na alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:46 na ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, pagdiriwang ng love affair with nature sa Puerto Princesa naging matagumpay. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Muling nagsama-sama mga taga-lungsod ng Puerto Princesa sa isinagawang ika-22 taon ng Love Affair with Nature nitong araw ng Sabado, February 14, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Madaling araw pa lamang nang magsimulang dumating ang mga lumahok mula sa iba't ibang sektor at ahensya ng pamahalaan sa napiling pagdausan ng Love Affair with Nature ngayong taon sa Barangay Mangingisda. Bago pa man ang pagtatanim ng mga bakawan, 42 mga paris na mga magsing-irog ang ikinasal sa pamamagitan ng civil wedding sa ginanap na kasalang bayan na pinangunahan mismo ng punong lungsod. Sa naging mensahe ni Mayor Lucilo Bayron, sinabi nito na isang dakilang pag-ibig ang pagmamahal sa kalikasan na maipapakita sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga bakawan. Ayon sa punong lungsod, ang mga bakawan ay hindi lamang mga puno kung hindi ito ay proteksyon laban sa bagyo at malalakas na alon, tahanan ng mga yamang dagat at buhay ilang na nagsisilbing simbolo ng katatagan ng Puerto Princesa. Hinimok ng alkalde ang mga taga-lungsod na ipagpatuloy ang kultura ng pagmamahal sa kapwa, sa lungsod at sa inang kalikasan. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, alas 5:48 na ng umaga. Kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, rehiyon ng Mimaropa, bahagyang bumagal ang kabuoang inflation itong nakalipas na buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Wilmar Abreya. Mayroon pong karagdagang balita. Paso! Nakapagtala ng bahagyang pagbagal ng headline inflation o kabuang inflation ng rehiyon ng Mimaropa itong nakalipas na buwan ng Enero 2026. Sa datos mula sa PSA Mimaropa na itala ang inflation sa rehiyon sa 1.2% nitong Enero. Mas mabagal ng bahagya yan kumpara sa 1.3% na inflation na naitala nitong December 2025. Kabilang naman sa mga pangunahing nag-ambag sa pagbagal ng inflation sa rehiyon ay ang food and non-alcoholic beverages na nakapagtala ng 0.1% inflation at ang transport na may negative 0.7% inflation. Ako, si Wilmar Abreya, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kapuso, kayo ho'y kasalukuyan ako nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Mayroon pong sunog na naganap sa Puerto Princesa. Noong pong araw ho ng Sabado, naabo ng sunog ang ilang mga kabahayan sa Barangay Bagong Silang. Noong araw ng Sabado sa mismong araw ng mga puso, February 14, 2026. Dahil sa gawa sa light material sa ilang mga kabahayan sa naturang lugar kaya mabilis kumalat ang apoy. Maraming mga nasunugan nang walang naisalbang mga gamit.
Itineklarang fire out ang sunog bandang alas 12:56 ng hapon. Samantala ayon sa residente na sunugan, ang dalawang anak nitong babae lang ang naiwan sa bahay na mangyari ang sunog. Subalit wala ring naisalba ang bagay ito. Kuryente tinuturo naman dahilan na posibleng pinagmulan ng sunog. Yung dalawang anak na babae, birthday niya pa naman ngayon. Birthday niya ngayon. February 14, so tapos yung isa kong anak na rin. Okay naman sila. Nakita niyo na po. Nasaan sila? Nasaan sila? Pero sa tricycle po. Nasa tricycle ninyo. Dalawa lang silang natira kanina. Opo, wala po yung anak kong lalaki. Wala na rin nailigtas na gamit. Wala po. Nakuha na anak ko, parang... Saan po banda daw nagmula yung apoy, sir? Ito po sa may kuryente, sa may taas. Dito sa taas? Sa likod ninyo rin? Gilid ninyo? Palabas po. Dito, dito. Dito na siguro daw sa may kuryente. Ayun ang sabi sa akin. Ano yun? May pumutok, may short circuit. Ano daw po sabi? Circuit po. Anong sabi sa akin? Ano raw po? Kaninong bahay daw po yun, sir? Kaninong bahay? Dito po, dito yung bahay. Mga kanino yan, sir? Yung sa Antinimisis. Kay? Antinimisis po. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang isa sa residente ng Barangay Bagong Silang na nasunugan ho nung araw ng Sabado. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, ganito rin ang kwento ng isa pang residente ng Barangay Bagong Silang na nabiktima ng sunog, kung saan wala rin na isalbang gamit sa kanyang wala rin na isalbang gamit ang kanyang misis na naiwan sa kanilang bahay habang ito'y nasa kanyang trabaho nang maganap ang sunog. Ubus na. Ubus na. Wala, ito lang dala ko. Sinong tao sa bahay ninyo, sir? Yung asawa ko lang sa baba. Okay naman si Mrs., sir? Okay, pero naman. wala. Walang naisalba. Mga kapuso, isa pa rin pong residente yan po sa Barangay Bagong Silang na biktima ng sunog noong pong araw ho ng Sabado. Samantala mga kaibigan, maging yung mismong bahay ni punong Barangay Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang hindi rin ho nakaligtas sa sunog. Ay kay Kapitan Balacanta, galing siya sa Love Affair with Nature at ubos na ang bahay nito ng kanyang madatnan. Tinataya naman na sa halos siyam ang inisyal na bilang ng nasunog sa nakabahayan ayon sa punong barangay. Love affair. Oo. Puro light materials kasi ito eh. Mga estimated ninyo, Kap, mga ilang struktura yan, ilang mga bahay po yan. Mula doon sa utusan, di ba? Mga 5. Plus ito pa. Dito na sinya na namin. Ano pala? Pang-anim yun sa inyo. Oo. Tapos ito, mga 3. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni punong Barangay Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang na hindi rin ho nakaligtas sa sunog ang kanilang tahanan. Ulitin pa kinyo po mga orasan, mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:54 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala nakatutok ang Philippine Coconut Authority o PCA sa Palawan sa malawakang pagtatanim ng nyog. Ayon kay Engineer Arlo Solano, ang Acting Division Chief ng PCA Palawan,
Ngayon taon ang focus umano ng kanilang tanggapan ang malawakang pagtatanim at maging ang pag-aabono ng mga niyog. Marami nga manong mga programa nakalatag ngayong taon ng PCA para sa pagtatanim ng niyog kung saan iba't ibang modality at iba't ibang programa. Sa taong ito talagang yung Philippine Coconut Authority ay nagsusumikap at tumututok dito sa aming kasalukuyang mga programa at nakapokus kami sa malawakang pagtatanim at pag-aabono ng ating mga puno ng nyog. Sa ngayong taon, marami kaming mga nakalatag na mga programa sa pagtatanim. Iba-ibang modalities yung ginagawa namin. Mayroon ito sa ilalim ng regular program, funded ng GAA. Mayroon din kaming planting program sa ilalim ng CFIDP, funded ng RA 11524. Samantala mga kaibigan sa kaugnay na balita, nagpapatuloy umano ang kay Engineer Solanong implementasyon ng coconut planting project sa lalawigan. Kabilang sa mga bayan na may alokasyon at kasalukuyang may establishment ng coconut nursery ay ang bayan ng Taytay, Brooks Point, Nara, Batarasa, Rizal at Puerto Princesa. Kaabot naman sa 500 at 43 na hektarya ang dapat mapagtamnan. Naabot sa higit 77,000 puno ng nyog ngayong taon. Sa kasalukuyan, ongoing yung implementation namin sa coconut planting project sa ilalim ng CFIDP. Ito yung tinatawag naming participatory based coconut planting project sa ilalim ng option 3. At ang mga bayan po na mayroon tayong alokasyon na kasalukuyang nasa establishment ng coconut nursery, pinapalaki sa kasalukuyan. Ito yung bayan ng Taytay. Mayroon tayo sa bayan ng Taytay, equivalent sa 100 hectares. Sa bayan ng Brooks Point, mayroon tayong 120 hectares. Sa bayan ng Nara, mayroon tayong 123 hectares. Bayan ng Batarasa, 50 hectares. Bayan ng Rizal, 50 hectares. At sa Puerto Princesa, mayroon tayong 200 hectares. Kaya all in all po, mayroon tayong 543 hectares na dapat makapagtanim tayo ng 77,649 sa darating na Mayo or Hunyo tong 2026. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Engineer Arlo Solano, ang Acting Division Chief ng Philippine Coconut Authority sa lalawigan po ng Palawan. Alas 5:58 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, sa naging panayam ng Super Radio kay Engineer Irene Lagrada, ang market manager ng lungsod, anya nagsimula na ang demolition sa lugar na nasunugan sa Old Public Market at tinitingnan ng City Architecture Office ang lugar para sa gagawing plano at makakabalik ang mga nasunugan habang ang mga nagtitinda ng gulay ay nagsimula na raw hong magtinda, mga kapuso. Of February 9 po and 10, nagsimula na po ang demolition team ng City Engineering Office. Opo. At palagi na rin pong pumapasyal doon ang mga kasamahan natin sa City Architecture Office para sa plano, sa ginagawang plano po dito sa building kung saan piniprepare na pabalikin yung ating mga vendors na nasunugan dito sa malaking building, ano po. Opo. While ito naman po yung mga nagtitinda ng mga gulay, unti-unti na rin po natin pinapabalik dito sa dati din nilang pwesto. Pero ito po ay subject pa din po sa restoration dahil naapektuhan din po ang bubong nito. So kahapon po nandoon din sa Old Public Market ang ating mga kasama na engineers to check kung ano po yung pinakamabilis na paraan na ma-restore po yung mga area na ito. Samantala mga kaibigan sa kaugnay na balita,
Bumaba naman sa 126 na vendor na apektuhan ng sunog, habang mga vendors na bibigyan muli ng stall ay nasa 75. Samantala, hindi po pwede magkaroon ng sobra sa 2 stall o pwesto ang isang manininda. Kagaya rin po ng nauna nating mga report, affected vendors at 100, actually na bumaba siya after Adoro assessment, naging 126. Po, 126. Then yung mga vendors po na ipoprovide natin sa kanila ay nasa 75 stores lang. Sa ating batas po, hindi po sila allowed na karoon ng multiple stalls. Allowed lang po ay hanggang 2. Okay. That's subject for the availability. Kung wala pong available na bakanting stall, hindi rin po sila makakapag-doble ng pwesto. Mga kaibigan, si Market Manager Engineer Irene Lagrada na naging panayam ng Super Radio. Tikako natin ang ating pong mga balita kaugnay sa may mga napaulat na naman na may kumakain daw ng butete. Sa naging panayam ng Super Radio kay Director Bert Abrera, delikado mano itong kainin bagamat sa Japan ay merong talagang kumakatay nito at nagpoproseso para iluto. Dahil kabilang ito sa mga delicacy sa kanilang mga restaurant. Pero dito sa atin na hindi nila ito nire-rekomendang kainin dahil ang butiti ay may toxin o lason sa katawan. At matatanggal lamang ito kung eksperto ang gagawa nito katulad po sa Japan. Pero dito sa atin ay patuloy nilang pinagbabawal ang pagkain nito, lalo na marami nang namatay matapos pong kumain ng butete. Yun po, doon na ang butete po ay galing din tayo, nag-aral din tayo sa Japan, ay doon po talagang may special voucher na kuwan po, delikat ang butete. So, pero sa atin, hindi natin nire-recommend yan na ang butete kainin kasi doon na may toxin lang na kinukuha dyan. Yun nga po, sa bansang Hapon ay talagang delikasi yan. Pero dito sa atin ay wala tayong alam na parang accredited o talagang nakakakwanton yan. Kaya wag na rin po tayong magsapalaran sa pagkain ng butete. Marami na rin pong nabiktima dyan. Samantala mga kaibigan ng Pake-Direktor Abrera, 6 na buwan naman siya nag-aral sa bansang Japan at doon ay meron talagang lugar para sa pagkatay at pagluluto ng butete kung saan kinukulture pa nga ito umano sa Japan. Kaya doon ay merong specialist para tanggalin ang toxin sa katawan ng butete. 6 na buwan po tayo sa bansang Hapon, nag-aral tayo doon. Pero doon po ay may special ship or yung parang sa kanila mayroon doong lugar na kinakatay ang butete. At kinukulture din po yan doon sa Japan. Malalaki po. So may isip na kuha ang toxin pagkatapos. Actually, sinasakay nila yung butete doon eh. Ito yung po parang may special skill para tanggalin ang toxin at kainin. Huwag din naman magpapaniwala sa mga napapanood sa social media na mano'y marunong silang magtanggal ng lason sa katawan ng butete. Dahil anya marami fake news ang lumalabas sa social media. Ay hindi po, baka alam nyo naman ang social media, maraming fake news, baka deceiving yan. Parang ipapasuko lang tayo. Ay, mabiktima pa sila. Hindi po nangyayari. Kasi po, deceiving yan. Kunyari, pinuha, pero hindi yung may butete lang nun. Baka ang nilunok niya, tuna at bisugo at kamuting.
So, po. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, ng inyo pong napakinggan na tinig ni VFAR Director Bert Abrera ng Mimaropa. Ulitin pa kinyo po mga orasan, mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas. 14 na minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita sa naging panayam ng Super Radio kay Ginoong Jovic Favilio ng PCSD kaugnay sa pagkakahuli nila ng buwaya sa Sibaring, Balabac, Palawan. Aniya, hindi nila alam kung itong buwaya nakakagat sa tao noong nakalipas na insidente. Pero base sa kanilang evaluasyon, maraming buwaya sa lugar pero hindi sila naka-standby sa area kung saan nangyari ang pag-atake ng buwaya. Kaya maaring isa sa mga nakakagat, yung pong nahuling buwaya, mga kapuso. With regards to that, siyempre hindi natin nakita kung ito talaga yung buhaya na kumagat dun sa tao. Ngunit base rito sa evaluation ng team ng PCSD at PWRCC, marami talagang buhaya ron sa lugar na napapatpat. Ngunit hindi talaga sila naka-standby doon sa area ng pinangyarihan. Kasi ang ini-standbyan talaga nila o yung natural habitat nila ay yung Buksok River. Maaring isa sa mga nakakagat itong buhaya na nakuha natin. Oo, malaki-laki rin, sa 10.9 feet, ano? Ang haba. Yes, Junfred, mga nasa 10.9. Pero nung sinukat natin ulit sa PWRCC, nasa 10.7 na lang. But anyway, konti lang naman ang diferensya. Mga kaibigan, ng inyo pong napakinggan ang tinig ni Ginoong Jovic Favilio, yung pong tagapagsalita ng PCSD. Samantala sa kaugnay na balita, hinihintay nila sa ngayon ang final recommendation ng PWRCC sa bahagi ng DNR dahil nahirapan ang team dahil 7 araw silang nanghuli at hindi lang ito ang malaking buhaya na kanilang natrap dahil meron silang natrap na 3 beses daw hong naputol ang bakal na ginamit nila. Well, for now, kasamang Junfred, inaantay natin yung final recommendation ng PWRCC sa side ng DNR, no? Opo. Kasi nahirapan yung team dahil halos 7 days silang nagtatrap. Actually, hindi lang ito yung isang malaking buhaya, no? Meron silang natrap din na 3 beses na putol yung steel na snare trap. Okay. Hindi siya lubid bakal talaga siya pero naputol. Oo. So, ibig sabihin malaki. Malaking-malaki yun. Oo, malaki yun. Halos siyam yung base na ginamit At finally, ang nakuha natin ay malaki rin. Ngunit tingin natin, ako personally tingin ko, meron pang malaki ron. Mga kapuso, kayo ay patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Ulitin pa kinyo po mga orasan ng tamang oras sa buong kapuluan. 17 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, sa ngayon ay titigil muna sila sa panghuhuli at magsasagawa sila ng assessment at hindi niya alam kung pasusukahin pa yung buhaya para malaman kung ito nakakain o nakakagata. Pero sa tingin niya, hindi lang isang buhaya ang kumagat sa biktima. For now, stop muna yung team na binabana muna nila rito yung nahuling buhaya at mag-a-assess pa sila.
Hindi ko alam kung pasusukahin pa nila just to determine kung yun talaga yung nakakain, no? Yung nakakagat. Pero ang ako ito, kasama ng Junfred, personal na duda ko to, hindi ito conclusive. Hindi lang isang buhaya ang nakakagat dun sa ating kababayan. Kasi nagkalasog-lasog, ano? Maaring inatake siya, dinala siya sa isang lugar at doon siya pinagpiestahan ng maraming mga buhaya pa. May posibilidad na gano'n kasamang Junfred kasi ang buhaya naman kung ano lang ang mapigtas niya sa katawan ng isang tao, isang hayop. Yun lang talaga yung ilalayo niya at dadalhin niya. Ganun yung karakteristik ng buhaya. Yes, karakteristik talaga niya at hindi niya talaga kayang ubusin yung katawan ng isang tao sa isang kagatan lamang. Kawawa naman ang biktima. Mantakin nyo. Pinagpiestahan ng buhaya. Samantala mga kaibigan, sa tingin nila ay nasa 2,000 plus ang population ng buhaya sa lugar. Pero hindi lahat ay malalaki at ang malalaki dito ay nasa less than 1/4 na total size sa kabuuang bilang ng kanilang populasyon. Ang estimate natin kasamang Junfred, mga nasa 2,000 plus. 2,000 plus. Mas marami sa taong naninirahan doon sa area? Sir? Most probably, mas marami, no? Ngunit ito naman kasamang Junfred sa 2,000 plus na ito. Hindi naman ito lahat malalaki, no? Siguro sa population ng kabuuan, ang malalaki rito, mga less than 1/4 of the total size. Yung iba ito, maliliit, karamihan maliliit, at yung iba mga sapatos. Pero delikado pa rin yun, ha? Mantakin nyo 2,000 plus, 1/4 yung mga malalaki. Hindi pa rin huligtas yun. Mga kaibigan, muli tumpakin nyo po mga orasan ng tamang oras sa Pilipinas. 20 minuto na makalipas po ang 6:00 po ng umaga. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Sa Super Balita sa Umaga. Samantala may mga isla na malalayo ang lokasyon sa bayan ng Balabac at may mga malalapit din sa mainland Balabac. At hindi lang sa Bugsok ang merong population na ng buhaya dahil meron din sa mainland ng Balabac na halos naka-distribute din ito sa mainland pero ang concentration niya ay hindi ganun kadami sa isang ilog lang, mga kapuso. Merong mga isla na malalayo yung location, katulad ng Onok, Nakahiwalay, pati mga ibang isla ron. Ngunit may mga isla rin na malalapit sa, hindi sa Bugsok, sa mainland. Opo. Kasi hindi lang Bugsok merong crocodile population. Sa mainland Balabac, meron din. Marami dyan sa Katagupan, may mga records tayo sa Barangay Salang din, sa Melville. Halos naka-distribute din siya ng maigi ron sa mainland Balabac. Ngunit hindi siya, yung concentration niya, hindi kasing dami nang nandun lang sa nag-iisang ilog sa Bugsok. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Ginoong Jovic Favilio, yung pong tagapagsalita ng PCSD. Mantakin nyo dyan sa Katagupan, mayroon pang mga binibentang pong mga beach property. Ganda kasi yung dalampasigan nila dyan. Paano yan? Dami palang buhaya doon. Samantala mga kaibigan, pinatawag na rin naman sila sa Sangguniang Pananawigan kaugnay sa problema ng buhaya. Nag-ikot na rin sila sa Balabac para magsagawa ng konsultasyon sa mga tao para malaman ang hinaing ng mga ito at suhestyon nila. Kaya may mga plano na silang ginawa para dito, kasama na yung planong crocodile hunting, mga kapuso. Actually, pinatawag na kami sa Sanggunian, Panlalawigan. Oo, tapos last week ng January nga, umikot din kami sa Balabac. Barangay 1, 2, 3 hanggang 5, tapos Katagupan, tapos sa Balabac PSU. Nag-conduct tayo ng consultation.
At inalam natin yung hinaing ng mga tao at kung ano yung mga suggestion nila. Oho. So base ron, nag-present din kami sa Sangguniang Panlalawigan at meron na kaming mga nagawa na mga short-term na mga plano at long-term din na plano para maiwasan natin yung ganitong mga insidente. Oo. Kanya nga lang, yung mga plano na yan, ipipresent pa namin ulit. Nag-aantay lang kami ng patawag ng Sangguniang Panlalawigan. Opo. Para once presented, ma-finalize na. At yung binabanggit mo, kasamang Junfred, kasama yan dun sa aming long-term plan. Kung saan sa inahin ng mga taga-Balabak ay alisin ang buwaya. Pero ang tanong, saan dadalhin dahil kung ilipat sa ibang lugar, pihado magagalit naman yung pong paglilipatan. At pag inubos nila sa Balabak, nako, PCSD rin daw ho, sila rin daw ho ang makakasuhan. Well, alam mo naman yung hinaing ng ating mga kababayan sa Balabak. Gusto talaga nila alisin lahat Ubusin. ng buhaya roon. Opo. Ubusin. Ngunit ipinalik naman yung tanong sa kanila kung okay, sige, ubusin natin. Saan natin dadalhin? Kung ililipat natin sa Bataraso yan, magagalit ang Batarasa. Kung ililipat natin sa Brooks Point, magagalit ang Brooks Point. O kung patayin naman natin lahat, pagbubuwag ng PCSD, may kaso na kasi kami. Hindi rin Kasi kami pwedeng ilagay. nag-implement ng batas, kami yung mag-violate ng batas. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Ginoong Jovic Fabilio, yung pong tagapagsalita ng PCSD. Alas 6:25 na ako ng umaga, tayo po nakikipag-ugnay na sa DOST Pag-asa, Puerto Princesa. Update muna ho tayo sa magiging lagay ho ng ating pong panahon ngayon pong araw ho na Lunes. Ngayon pong Pebrero 16, 2026. Bantay Panahon! Si Sir Mark Macolor, yung ating pong makakaugnayan. Siya po ang ating pong makakahuntahan dyan po sa Pag-asa, Puerto Princesa. Update ho sa lagay ng panahon. Sir Mark Macolor, magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga, Sir Rodel, at maging yung mga tagapagpakinig. Narito po ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Bagyak nila ang ating anihan. Nandito na lamang po sa extreme northern zone. Kanyang epekto. Dito po sa atin sa Palawan, medyo easternist po tayo. Pero tinitignan natin sa mga susunod na araw kasi may makagalit yung anihan by Wednesday and Thursday. Pero hindi na ganun ka masyadong malakas. Wala naman tayong bagyo sa loob at labas ng PER. Asahan natin this week na higiging mainit tayo dahil sa presensya ng ating karagatan. Bahagyang bumaba rin ang ating alon sa isang karating metro dito sa may west, dito sa may Sulu, may isang karating metro din na napaka-safe na safe para sa ating mga kababayan na mangingisda. Ang ating kalangitan, ang ating kaulapan ay partly cloudy lamang tayo. Wala tayong nakikita thunderstorms sa lahat ng bahagi ng Palawan. Maging ang tinitignan din natin na rainfall forecast for the next 2 to 3 days ay napakababa. Nasa 1 to 10 millimeters of rainfall, napaka-konti po yan. Ang ating araw ay sumigat kaninang 6:24 at tulubog ng 6:13 ng umaga sa Pag-asa, Mark Macolor. Mga kaibigan, si Sir Mark Macolor ng Pag-asa, Puerto Princesa. Maraming salamat, Sir Mark, at ganoon din sa inyo po mga kasamahan diyan po sa Pag-asa, Puerto Princesa. Meron lang ho reaksyon ho dito, mga kapuso, yung lagi daw ho nagte-terminal diyan po sa harap ng GSIS sa San Miguel. Napakinggan daw nila, mga kapuso, yung ating po naging panayam kay Ginoong Alan Mabilla
Bakit hanggang ngayon nagtiterminal pa rin daw ho sa sidewalk? Eh, sabi kasi ni Sir Alan nung mga kapanayam natin, aalisin nila kung yun ho nakakadisturbo doon po sa daloy ng trapiko. Pero kung terminal na sa sidewalk, hindi dapat pinapayagan yan. Diba? Yung mga nagtiterminal nga ng mga van ng biyaheng Rojas, diba? Bumalik na nga doon sa sa Irawan. Bakit yung Calocayre? Tinatanong ho sa atin. Calocayre at Fort Wally, hindi raw ho nakikita ng City Traffic Management Office at ganun din ang Highway Patrol. Ano raw meron? Yung dalawang grupo na yan na nagtiterminal mismo sa San Miguel pa. Biyaheng ano raw yan? Biyaheng El Nido at Taytay. Itatanong ko rin ho sa inyo, Ginoong Alan Mabilia. Nung Biyernes, tinatawagan ho natin si Ginoong Alan Mabilia para makuha uli yung kanyang paliwanag dahil andun pa rin, nagtiterminal. Ano ho? Yung Calocayre at Fort Wally. Yung ibang mga shuttle van, binalik na doon po sa Irawan. Ano raw ho yung meron sa dalawa na yan, dalawang grupo na yan? Ginoong Alan Mabilia at ganun din sa ating pong Highway Patrol. Mga kapuso, yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw ng Lunes, Pebrero 16, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, si Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyong pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.